Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ay inakoniat, inirang tawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga, magandang araw po sa inyong lahat mga kapanalig ko na nanonood ngayon, nakakapakinig sa ating mga radyo, nanonood sa internet o kahit saan man po. At magandang umaga po sa aking mga kasamahan dito sa ating munting kapilya sa Himpilan. Sa araw po na ito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan tulad ng sinabi kanina ni San Isidro Labrador. Kaya nagpapasalamat tayo sa biyaya ng ulan. Hindi po ako farmer, hindi po ako magsasaka, kaya hindi ko po alam kung dapat magpasalamat na ba sa pag-uulan. Pero salamat sa Diyos at naibsan din yung init ng ating panahon ngayon dahil mahirap po matulog. Kaya lahat ng mga kapatid kong magsasaka, mga kapanalig natin dyan na nakapakinig ngayon, salamat sa Diyos at binigyan tayo, pinagkalooban tayo ng isang taong tulad kay San Isidro na nagbibigay ng kanyang sarili upang ilaan ang kanyang buhay para sa pananampalataya at panalangin. Ang kaibahan po kay San Isidro ay kahit po sa kanyang karokahaan, pagiging payak ang pamumuhay, pagiging magsasaka, ay hindi niya nakakaligtaang magbahagi kung anong meron siya. Ibig sabihin, ang mabuting halimbawa ng pagiging marunong magbigay sa kabila ng kawalan at pagiging payak ng pamumuhay ay hindi hadlang upang maging mabuti tayong tao. Kaya dalangin natin lahat ng mga magsasaka natin, mga kapanalig ngayon na nagsisikap, isulong ang kanilang mga pamilya. Pasalamatan din po natin ang Diyos sa generally kasi meron po mga kakaunting gulo. Generally fine and peaceful elections. Idalangin natin lahat ng mga nagsipagwagi, nagsitapagtagumpay, naway hindi nila makalimutan ang kanilang pangako sa bayan. Tulad ng pangako ng ating Panginoon sa Ebanghelyo mamaya na kanyang tinupad dahil sa kanyang pagmamahal. At idalangin din po natin lahat ng mga nagsisidiriwang ng kanilang mga kaarawan ngayon, lalong-lalo na isa sa ating mga kasamahan dito ngayon, si Maui Estrella na nagdiriwang ng kanya 18 taong kaarawan na may pagkalooban ka ng Diyos ng lahat ng biyayang inyong kailangan. At sa huli po, dalangin natin lahat ng mga kapanalig nating may karamdaman na may pagkalooban sila ng Diyos ng kagalingang kanilang hinihiling. At ngayon mga kapanalig, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan. Sabay-sabay po tayo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos.
Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari ng tanang kinapal at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa San Sinukob. Ang maaasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap at magkaroon ng makakain ang lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Paphos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Pamphylia. Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Inang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga. Mga kapatid, kung mayroon kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo. Kaya't tumayo si Pablo at sinenyasan silang tumahimik. Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa, samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilang sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos, sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon. At nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanila. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng inuutos ko. Mula sa angka ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.
ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis, kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit, dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung ito'y mangyari na, ay manalig kayo na ako'y si ako. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli, magandang umaga sa inyong lahat mga kapanalig at mga kapanalig ko dito sa ating hintilan. So sana po ay masaya po ba kayo? Kayo po mga nakapakinig, masaya po ba kayo? Sana po masaya kayo kahit po hindi nanalo siguro yung inyong mga pinili. Dapat maging masaya tayo dahil po huwag tayo mawala ng pag-asa tulad ng sinabi ng Salmo. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay walang maliw at yun ang dapat nating sasambitin palagi. No? Dahil hindi nangangahulugan na dahil hindi ganun kaganda ang sitwasyon ay hindi na tayo magsasaya, hindi na tayo magagalak. Diba? Tularo na lang natin ang sinabi ni Maria doon sa kanyang Magnificat o doon sa kanyang pagsigaw at pagpupuri sa Diyos. No? Kung babalikan natin si Maria, hindi naman ganun kaganda ang sitwasyon ng kanyang buhay, di ba? Hindi naman siya namuhay na para bagang naging prinsesa hanggang sa naging isang reyna na puro kasiyahan ang nangyayari. Umpisa pa lang ng kanyang buhay, no? Nung pagsabi pa lang ng anghel na siya ay magdadalang tao, hirap na siya isipin, paano ako magdadalang tao? Dalaga ako. Hindi pa naman kami kasal ni Jose. Hanggang sa nung inalay si Jesus sa templo, di ba? Hanggang sa dun sa naglakbay siya patungo kay Elizabeth upang tumulong. Buntis siya, nagdadalang tao, hindi maganda ang sitwasyon. Pero sa kabila ng lahat, kanyang inawit ang Magnificat at sinabi at nagpuri sa Diyos dahil nakita niya kung gaano kadakila ang Diyos sa kabila ng mga paghihirap at hindi ka nais-nais na mga bagay na kanyang naranasan. So alam ko may mga karanasan kayo ngayon hindi ka nais-nais. Sana po makita nyo na mas dakila ang Diyos kaysa sa mga karanasan natin hindi ka nais-nais sa araw na ito. Amen. Ayun. Minsan ganun tayo, di ba? Para bang, wala na, tapos na, finish na ako, wala na. Lalong-lalo na yung mga may supporters talaga ng mga politiko na umaasa, wala na, finish na, wala na akong ayuda, wala na akong sustento, wala nang bigay si ganito, si ganyan. Parang tapos na. Pero nakakaligtaan natin na may Diyos na hindi nagpapabaya sa atin, upang tayo mamuhay ng matiwasay. Kaya mga kapanalig, kung babalikan natin sa unang pagbasa, sa Gawa ng mga Apostol, napakahalaga na kung sasabihin mo at sinasabi mo na mahal mo ang Diyos,
No? Sana nga mahal natin ang Diyos. Kung sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, dapat kilalang kilala natin ang Diyos na ito. Dahil kasinungalingan po ang sinagsasabing mahal ko ang Diyos, pero hindi mo naman siya kilala. Paano mo ba mapatunayan na kilala mo ang Diyos na mahal mo? Balikan natin yung Ebanghelyo ng linggo, no? Good Shepherd Sunday. Sinabi doon na may 3 bagay, no? 3 katangian dapat ang isang tupa. Ano ba ang unang katangian na iyon? Sinasabi doon sa Ebanghelyo, ang unang sinabi doon ay dapat marunong ka makinig. Kung nagmamahal ka, dapat marunong ka makinig. Sinabi din, makinig kayo sa akin. Sabi mo, mahal mo ang Diyos, hindi ka naman nakikinig sa Kanya Kahit sino-sino naman yung pinakinggan natin, lalo na yung bumoto tayo, yung iba, kahit sino-sino lang yung pinakinggan, kaya kahit sino tuloy ang binoto, kaya tuloy minsan yung mga taong hindi nararapat ang nailuluklok natin. Pero sabi ni Jesus doon, makinig ka, mabuting tupa. Na dahil siya ang mabuting pastol. Pagkatapos mo makapakinig, dun mo malalaman ang katotohanan. You will know the truth. No? So napakahalaga sa mga taong in love na makinig, at pagkatapos makinig, malaman ang katotohanan. Kasi yung iba kasi nakikinig, pero selective yung pakikinig. Di ba? Nakikinig tayo yung gusto ko lang. Ayan, hindi ko yung gusto. Kaya nga maraming tumataliwas sa turo ng simbahan. Ngayon, bakit? Dahil pinapakinggan lang natin yung gusto natin. Pero yung hindi natin gusto, hindi fit sa buhay ko No, Father, hindi ko yun gusto kasi hindi na yun nararapat sa buhay ko. But a person who is truly in love with God will listen everything and will know. And after knowing, sinabi doon, you have to follow. No? Pag nakapakinig ka na at nalaman mo na ang katotohanan, ito yung ating sa Veritas, makinig, no? Ang radyo ng katotohanan. Yun, after mo marinig at malaman ang katotohanan, dun ka susunod sa Diyos. At itong 3 bagay na ito ang tanda ng taong nagmamahal sa Diyos. Kasi kung wala ka noon, hindi ka nakikinig, hindi ka sumusunod, at hindi mo nalalaman, inaalam ang katotohanan, hindi tunay ang iyong pagmamahal. Bakit kailangan ang mga bagay na ito? Bakit kailangan in love ka pag sumusunod ka sa Diyos? Dahil darating ang panahon na kailangan mong ipahayag ito sa mga taong nais mo akayin papunta at pabalik sa Diyos. At yan ang ginawa nila San Pablo. No? Imagine mo yan, mayabang ka, Kristiyano ako, binyagan ako, Katoliko, pero kapag tinanong ka, magpahayag ka nga, magsalita ka kung meron kang masasabi tungkol sa Diyos. Tulad kina Pablo, tapos wala kang masabi kasi wala ka palang alam. Hindi ka pala nakikinig. Hindi mo pala inaalam ang katotohanan. Hindi ka pala sumusunod. Ano ang sasabihin mo sa tao? Yun, kaya napakahalaga na alam mo ang katotohanan at ang buhay ng ating Panginoon upang maibahagi mo ito ng buong buo sa mga taong nais makilala at malalaman kung sino ang ating Diyos na sinasampalatayanan at pinaniniwalaan. Kaya nga napakalakas ng loob nila Pablo sa ating unang pagbasa ngayon. Napakalakas magsalita at para matuto at makumbinsi talaga ang mga tao na nandun, kanilang sinasalaysay ang kwento, ang kasaysayan ng kaligtasan. Kung paano pinili at hinirang ng Diyos ang lahat ng personalidad sa ating Biblia, no? Na nagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos. Kaya mga kapanalig, napakahalaga ito. Sana po, no, ngayong araw na ito sabihin mo, Lord, in love ako sa iyo, pero kulang pala ako sa pagmamahal. Kasi walang taong in love na walang panahon sa kanyang minamahal. Palagi kong paulit-ulit sinasabi ito, huwag kang magsabi na in love ka kung ayaw mo bigyan ng panahon ang Diyos. Kung ayaw mo alayan ng panahon ang salita ng Diyos upang mas makilala ang Diyos na sinasabi mo na mahal mo. Kaya lahat ng mga nandito ngayon, sana in love tayo sa Diyos, no? Sana nakapakinig tayo, inaalam ang katotohanan upang sa ating pagsunod sa Kanya ay hindi maling turo at maling aral ang ating maibabahagi sa ating kapwa. No? Kailangan magpatunay ni Pablo, kailangan niya sabihin yung mga katotohanan na iyon upang makumbinsi ang mga tao. At ganoon din po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, di ba? Hindi naman kailangan ng Panginoon, hindi naman niya kailangan ng Diyos na sana patunayan kung sino siya. Pero likas kasi sa ating mga tao na to see is to believe. Di ba? Kaya nagsalaysay si Jesus. Ang pinaka-reliable, no? Pinaka-reliable na tao kasi ay yung mga taong kayang sabihin kung ano ang mangyari sa hinaharap.
Hindi naman sinadya na Jesus, pero kailangan niya magsabi sa mga bagay-bagay patungkol sa mangyayari sa hinaharap. Ngayon, sinasalaysay nga niya, sabi niya, pagkatapos niya maghugas ng paa, no, dapat, no, kung gusto niyong maglingkod sa akin, ay dapat hindi kayo maging higit, no, sa naglikha sa inyo. Anong ibig sabihin? No one also can say that they are servants of God if you could not actually serve what God has served. Malinaw na bili ng Panginoon yun. No? Kasi sabi nga natin, mahal na mahal kita o Panginoon, pero pag tatawagin ka na maglingkod sa simbahan, maglingkod sa iyong kapitbahay, maglingkod sa pamilya, ayaw mo. Marami kang alam, pero hindi ka sumusunod. Walang kwenta din yung iyong pagsunod. Sa mga kapanalig, ganun po yung kaya nagsasalaysay sa Jesus ngayon, no? Naku, kayabangan yan, kahibangan yung pagsasabi na mahal mo, pero kapag inuutusan ka, wala ka naman. Kaya inaanyayahan ko lahat ng yung mga nagmamahal, sabing nagmamahal sa Diyos, kung titignan niyo ating simbahan, ang daming nagsisimba. Pero kakaunti ang naglilingkod, no? Bilib na ako sa mga naglilingkod dito sa ating himpilan, dito sa ating misa, no? Alayo-layo ng mga ito, nagpupunta. Sana talaga in love kayo sa Diyos. In love po ba talaga kayo? No? Hindi ko alam bakit nagpupunta ang mga ito, ang layo-layo ng pinanggalingan. Pero dahil nagmamahal, hindi hadlang ang layo, no, ng distansya ng pupuntahan. Mga kapanalig, patuloy na nagpapatunay sa Jesus. Sabi niya, no, hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking hinirang. No? Ang mensahe pala, kahit napakaganda, hindi lahat ay nakapakinig at tumatanggap na ito. Kinikwento ni Jesus yung mangyayari kay Judas Iscariote na kahit paminahal, pinagkalooban ng lahat ng kagandahang loob, nakasaksi ng kanyang mga himala, nakasaksi at nakaranas ng kanyang pagpapakain. Pero meron pala talagang tumitiwalag kahit gaano kaganda ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, sige lang, tuloy lang tayo, pero ito yung katotohanan. May mga tao din talagang tumataliwas, sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Kaya wag po tayong mawalan, no? Wag po tayong ma-discourage na sinasabi natin sa salitang Ingles. Wag po tayong mawala ng gana sa paglilingkod dahil may mga taong, no, tumitiwalag o taliwas doon sa ating nais mangyari. Kasi ang tunay na nagmamahal, kahit paanong mangyari, kahit iiwanan ka ng lahat, ay patuloy sa paglilingkod dahil alam mo na ang iyong sinasampalatayanan ay isang mabuting Diyos. Kaya mga kapanalig, sa araw na ito, hinahamon ko po kayo lahat, no? Sana wag natin masyadong tutukan yung paghihintay at pag-aabang ng himala. Kasi kung mag-aabang ka lagi ng mga dakilang himala, baka mamamatay ka na lang, wala kang makita. Kaya makakalimutan mo at nakakaligtaan mong magbigay at mag-alay ng iyong sarili upang madama ng iba ang presensya ng Diyos. No? I don't know kung familiar kayo sa Jubilee year ngayon. Ang pinakahamon doon ay sana tayo yung maging tangible signs of hope. No? Ano ba yung tangible signs of hope? Hindi lang yung magaling magsalita, kundi tangible signs of hope, people, no, with whom people become inspired because they see the face of God in you. Sana nga po makita ng lahat ang mukha ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng iyong kagandahang loob, sa pamamagitan ng iyong panggiti, sa pamamagitan ng iyong paglilingkod, sa pamamagitan ng iyong pagpapatawad at pag-unawa sa mga taong nais niyong akayin pabalik, no, sa bahay at tahanan ng Diyos. Sa tulong ng ating mahal na ina na palaging nagdadakila sa Diyos sa pamamagitan ng isang awitin na tinatawag natin Magnificat, naway tayo din ay magdakila sa Diyos dahil alam natin na palaging alam niya ang mga bagay-bagay na ninanais natin. Habang nagkakatipon-tipon tayo ngayon bilang isang bayang nangangailangan, manalangin tayo na may pusong nagpapakumbaba sa Diyos Ama, taglay ang pagtitiwala sa Kanyang dakilang habag, at ang ating po itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihing buhay ang kanilang pagtatalagas ng sarili sa pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinagkatiwalaan ng pamumuno
naway mag-akay at maging gabay ng mga tao sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway mahikayat pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa pagdarahop at karamdaman, naway makatagpo ng lakas at ginhawa mula kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makatanggap ng kanilang walang katapusang gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang makapangyarihan, tinatawag mo kami upang makasama mo. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak, sa daan patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagkakalamon, at tanggapin ang alak na ito. Ang munting alay mula sa amin, buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagpaguran nila sa tag-ulan at tag-araw ay siya nawang maging pagkain at inuming sa amin ay nagbibigay buhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong sa Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ni Ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagtubos mong tunay. Poong Jesus, aming Poong Jesus, aming mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig sa ni Leon na aming Santo Papa, na Elias sa aming Obispo, at ng Tanang Kaparian at ng buong sambayan ng iyong tinipon ngayon. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawal mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawal mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal, lalong-lalo na si San Isidro Labrador, San Pedro Calungsod at Lorenzo Ruiz, San Luis Maria ng Montfort, at lahat na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po'y tinuruan ng ating Panginoong Hesukristo na manalangin sa Ama. Sabay-sabay po natin itong sambitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang
ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Yan po, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapanalig sa Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Papapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos,
Sa harap mo ngayon, naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari sa tanang kinapal, at ikaw ang tumawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa sansinukob. Ang may kababaang loob at maasang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon na makakain ang lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao. Ipahintulot mo na ang aming gawain sa araw-araw at maging panalangin ng pagpupuri sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagpapasalamat namin itong aming pagsasalo sa tanim at ani ng mga magsasakang katulad ni San Isidro na iyong dinangal. Ang kanyang malasakit na paglingkuran ka at ang kapwa ay siya nawang umiral sa aming pagsisikap sa hainan ang lahat ng iyong bigay na kakainin sa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin po para sa lahat ng mga may sakit. Ama naming mapagmahal at mahabagin, lumalapit po kami sa iyo na may buong pananampalataya. Dinadalangin namin ang mga may karamdaman. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang kanilang katawan, isip at kaluluwa. Naway pagkaloob mo sa kanilang kagalingan at kalakasan. Ipuin mo sila sa iyong mapagpalang kamay o Diyos at tanggalin ang anumang sakit at paghihirap na kanilang dinaranas. Palakasin mo ang kanilang loob upang harapin ang pagsubok na ito na may pagtitiwala sa iyong banal na kalooban. Bigyan mo rin po ng lakas at karunungan ang mga doktor, nurse, at lahat na nag-aalaga sa kanila upang maging instrumento ng iyong paggaling. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilya upang manatiling matatag at puno ng pag-asa. Panginoon, naniniwala kami na ikaw ang dakilang manggagamot. Wala pong imposible sa iyo. Sa iyong awa at habag, alam naming may kagalingan at kapayapaan para sa lahat ng nananalig sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Amen.
Sumuli po mga kapanalig, bago natin igawad ang huling pagbabasbas, ay naway matuto tayong magmahal sa Diyos. Magmahal na may buhay, hindi yung pagmamahal na galing sa salita lamang. Sa pamamagitan ng pakikinig, pagsunod, no, at pag-alam sa kanyang turo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayong taglay ang kawepaan upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag ang dulot niyang kalikasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.